Hello po, kamusta po kayo? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Ang inyong lingkod po, si Kamanong, ay nagbabalik po muli at tayo po ay magsama-sama magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin ito pong nakarang araw na pahayag po ni Atty. Rowena Guanzon at ng ekonomistang si Cora Guidote. Nakakalungkot po. Grabe po. At ito naman po ay alam na natin. At ito po ang realidad nung nagkaroon po tayo ng gobyernong Lupin na tinatawag din pong bangag ng kanyang ate. Ang bumubuhay na lang daw po at bumubuhat sa ating bansa ay ang mga OFW. Ang OFW na lang daw po ang kanilang mga remittance, ang bumubuhat na lang sa ating bansa. Kung mawawala pa ang remittance ng OFW, patay, lalong-lalo po sa pambayad ng utang na grabe po sa laki na ng inuutang nila. Hinigitan na po ang ginawang utang ni Gloria Arroyo, dating Presidente Gloria Arroyo, dating Presidente Pinoy at ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Grabe. Papalo na po ng 19 trillion ang utang ng bansa. At sa interes pa lang, grabe na. At pakinggan po natin panoorin ang paliwanag po ng isang ekonomista nga si Cora Guidote at si Atty. Rowena Guanzon. Umpisahan na po natin. Kampo ni Eman Bacosa Pacquiao, Ws, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. $40 billion every year Oo. galing sa mga OFW. Tapos ginagamit lang pambayad ng utang ngayon. Yun ang isipin Diba? nyo na lang, yung kayod nyo at padala nyo dito sa Pilipinas para lumutang lang ang ekonomiya ng ating bansa ay ginagamit lang ng BBM administration sa pambayad ng utang. Ang laki ng international reserves natin dahil sa OFWs. Yan. So ngayon, Kano? meron tayong $104 billion na Reserve. reserves, Oo. dollar reserves, no? So may pambayad tayo ng ating dollar ng utang, which is currently $33 billion. Saan po galing yan? Anong source yan? Mostly OFWs kasi nga right now wala masyadong foreign investments, di ba? Wala. Yun, wala. Tapos wala rin tayo masyadong exports, Oh. export income, no? Export receipts. Kaya, So, kaya yung, po napakalaga ng ating mga OFW. Oh, yung OFWs, they contribute almost $40 billion every year. Oh, wow! Ganyang kalaki. 40 billion. Grabe, no? Totoo po yan. Mabuhay po kayo, mga bayani nating OFW. Kaya lang, nakakalungkot. Excuse me po. Nakakalungkot. Yung mga bayani na bumubuhat at bumubuhay sa ating ekonomiya at nagbabayad ng utang sa laki ng remittance, 40 billion a years, ay napapabayaan ng gobyerno ngayon. Hindi po ba? Nakita naman po natin ang pagtugon nila. Nung nakaraan nga lang po at hindi pa natatapos ng digmaan sa Middle East, nakita nyo po kung gaano kabagal at may namatay na mahigit 20 na mga kababayan natin na hindi naman ibinalita ng mainstream media ang mga bayani nating mga OFW. Naipit at karamihan po'y natigok at namatay dahil minulestya ng mga amo nila. Ang karamihan daw. Nakita nyo po? Pero ang bumubuhay at bumubuhat para po hindi bumagsak ang ating bansa at tuluyang hindi po malugmo at mabaon sa kumunoy, ang remittance ng OFW. Kasi tama po yung sinasabi ni Ma'am Cora Guidote, ito pong ekonomista. Wala po kasi pumapasok na malalaking remittance na manggagaling po sa malalaking investor, mga investment. Wala po nag-i-invest sa bansa. Sino ba naman mag-i-invest sa bansa? Kung ang presidente ay corrupt di umano at may issue pa ng pulburon at ang gobyerno niya ay corrupt at buong mundo nakakapanood at alam ang ating bansa ay lugmok sa korupsyon at kahirapan at politika. Grabe pa ang politika sa atin.
At inuubos ang pera ng taong bayan sa politika, hindi po ba? At pati po ang International Criminal Court mukhang nakikinabang din sa pera ng taong bayan. Hindi kaya? Hindi po ba? Kaya nakakalungkot po mga kababayan. Kaya po natin inaabot itong ganitong kahirapan at ang pera po ay napupunta lang sa kagagawa nila. Yung pera na dapat katulad po nito, 40 billion a year ang remittance ang nakukuha ng gobyerno natin sa mga OFW pa lang. Sana nagagamit ito ng tama para po lumago ng lumago ang ating ekonomiya at makapagbigay ng maraming programa at trabaho sa ating mga kapwa Pilipino, sa ating lahat. Pero hindi po ganun ang nangyari. Ibinabaon po tayo sa utang at ginagawa na lang pong pambayad din ng utang yung remittance ng mga OFW. Kaya wala pong programa eh. Wala pong magagawa. At wala pong programang magagawa pala. Dahil sana'y makakatulong sa ating ekonomiya. Ito mga remittance ng mga OFW, hindi pala. Nagiging pambayad na lang ngayon. Sa interest, tubo, interest. Sa laki ng tubo, sa laki ng interest ng inutang. Grabe, no? Nakakalungkot, mga kaubayan. Diyan po tayo dinala at never po itong binabalita ng malalaking mainstream media. At never pong binabatikos at tinatanong ng malalaking mainstream media ang Malacanang na totoo ba na ang bansa ay nagbabayad ng napakalaking utang na nanggagaling mismo sa remittance ng OFW na mga bayani ng ating bansa na napakahirap pa nilang bigyan ng totoong serbisyo. Tinitipid pa nila ito. Unbelievable. Hindi katulad nung panahon ni dating Pangulong Duterte, mahal na mahal po ang mga OFW. Priority po yan. Kasi yan po ang bumubuhay sa ekonomiya. Pero ngayon, ginagawa na lang pong gatasan. Mga kababayan, gatasan. Nakakalungkot, ano? Kay laki-laki sana, no? Ang laki pala na naitutulong ng mga OFW sa ating bansa, no? Yung mga bayani natin. Kasi buong mundo eh. Buong mundo po kasi may OFW. At kumikita po yan. Malalaki po ang remittance yan, lalo-lalo po yung mga professional nating mga OFW. Ang lalakas kumita niyan. Nahandya pa yung mga seafarer natin. Malalakas kumita. Dolyares ang remittance niyan. No? Kung matino lang po ang gobyerno, kung mahusay lang po ang mahawak ng gobyerno, hindi kurap, at hindi magnanakaw ang gobyerno, pati mga institusyon, magnanakaw na rin di umano. Asensado pala ang ating bansa. Excuse me po. Ang ating bansa pala ay pwede na palang ihanay kahit man lang sa South Korea, kahit man lang sa Taiwan, Japan, hindi po ba? Malaysia. Talo pa nga tayo ng Vietnam eh. Grabe, no? Grabe. Kaya yan po mga kababayan at nakakalungkot po. Nakakalungkot po ito pong nangyayari sa atin at mismo ayon po sa ekonomistang si Ma'am Cora Guidote. Ganyan na po ang ating bansa. Dinala po tayo excuse me po, sa kawalan. Dinala po tayo sa pagnanakaw at politika. Nakakalungkot. Ingat-ingat po kayo. Ingat-ingat po. Atty. Guanzon, baka isang araw may kaso na rin po kayo. Ingat-ingat po. At maraming salamat po mga kabayan. Thank you po sa inyo. Pasensya na po. Naubo po si Kamanong. At pasensya na po. At maraming salamat po sa inyo mga kabayan. Lalo-lalo po sa nakagusto po natin tambay mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa inyo po na mga nagko-comment, like, share, subscribe. At patuloy po nagsusubscribe. Mabuhay po kayo. Shoutout po sa inyong lahat. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hershaw from Canada. Kay Baby Roman at Ate Isa from Cagayan Valley.
kay Jem Aris from United Arab Emirates, Ani Jo, kay Ma'am kay Gayat Shena, kay Mary Natividad Blinder from Netherlands, kay Tatay Nick from Toronto, Canada, kay Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Mila Yi, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB at Shermani from North Miami, Florida, Romulo Di Binagracia from Bacolod City, at Mika Legaspi, Felipe Shapno from Texas, USA, nabanggit na po natin. Maraming salamat po sa inyo. Ingat-ingat po kayo sa inyong pumapagawa. At God bless po sa inyong lahat. At muli po mga kabayan, tiis-tiis lang po tayo. At kailangan po natin samahan ng maraming dasal at panalangin nang tayo po'y maingatan sa pang-araw-araw po nating buhay. Kailangan po natin magtiis. Ingat-ingat po. Bye-bye!